President Egbert ba? Oh, do you want my help? Wow! It's... Kami lang na dito. Bumuhos talaga ang luha ko ka guys. And nakompleto yung family ninyo na. At lumaki kayo hanggang nangarap kayo hanggang nakapagtapos ng college na nanirahan kayo sa isang bubong, sa isang bahay kasama yung mga parents niyo na sila yung nagpapakain sa inyo. Hello guys! Welcome back to another vlog! So may Oliver Cagas Chemiker. Guys, for today's video po ay kukunin ko po yung mga gamit po pala namin. Yung dinala namin sa bakasyon kasi meron kaming gamit doon na mga labahin at saka yung iba hindi pa nasuot, so hindi pa lalabhan. Suotin ko pa dito para labhan kasi ano pa yun siya, hindi pa siya madumi. So kukunin lang po namin sa mobile home. At saka si Dad Uwe po ay gumagawa rin siya, kinukuha na po niya yung mga gamit niya. So sa akin din kukunin kasi isa-isa kasi kami kagad, kung gamit mo yan, kunin mo yan. So, ganun yan. Kaya sabi Dad Uwe, Oliver, mag-ayos na tayo sa mobile home kasi para malinisan ang mobile home kasi ayaw ni Dad Egbert na mobile home ay dumidikit ang dumi kasi kapag may madumi tapos matagal kunin, mahirapan daw siyang makuha at saka ano siya, para alam mo yung dumi na andyan lang palagi tapos hindi, yung mahirapan niya mukha tapos si Dad Egbert kasi ayaw niyang madumi. Ayaw madumi. Lalo kapag sasakyan niya, ginojoke namin ni Dad Uwe yan si Dad Egbert pa nga. Kasi may sa TV ba, ano lang to ha, kunting short story lang to, tapos pakita ko na sa inyo yung gagawin natin kasi para hindi mukha ko palagi yung nakita. Kasi 2026, kailangan view daw palagi para makita. Para manood kayo, dadami subscribers sa views natin. Ha, ang bilis ah. So, ano pala yun, isang series, sabi niya, kasi, si Papa kasi, hindi mo palagi na makikita sa bahay, tapos, palagi niya sakyan niya. So, parang yung sakyan niya, yun yung pinakasalan niya. So, napanood ko sa German, sa TV dito. So, sinabi ko kay Dad Egbert, sabi ko, it's like Dad Egbert, parang pinakasalan niya yung sakyan niya kasi palagi yung sakyan, madaming ginagawa sa sakyan, yung sakyan yung isa, daming ginagawa doon. Tapos, nandun si Dad Egbert, Dad Uwe, nandun din, taong-taong si Dad Egbert. Sabi Dad Egbert, tama Oliver, tama yung sasabi mo. Siya sa sakyan kasi like, ayaw niya madumi, ayaw niya may scratch pa yan na konti, nako. Parang parang dilubyo mangyayari sa bahay niyo kapag may mangyaring ganun sa kanya. Like, yung sa car nga niya, so na yung dati sa vlog ko, na sa car niya, yung bago lang ako din sa Germany, yung car niya, hindi niya na ako dapat na mag-open, hindi niya ako ang mag-close. Ayaw niya pahawakin sa door dati kasi baka daw ma-scratch ko, baka maano ng konti. Ayaw niya kagay si Dad Egbert, ay grabe siya ka, malikyuso. So daw, basta ganon. Ngayon kasi baka mangyayari, pero ngayon, he let me na ako mag-open, ako mag-close. Dati lang yung first pala ako kasi, alam na yan, wala tayong sasakyan sa Pilipinas, kaya baka hindi natin alam mag-open at mag-close. Grabe naman talaga si Egbert, no? Si Dad Uwe, hindi siya ganon. He let me do it by myself, pero si Dad Egbert, ayaw niyo talaga dati. Yung vlog ko kahapon, other vlog ko na nagpalapala kami dito ni Dad Egbert. Dito nagpalapala kami. Tapos kagabi ko, guys, grabe naman ang snow ka, guys. Ito yung pinapalapala namin. Ngayon, naambak ka na naman ng snow. Tingnan nyo doon, di ba? Tingnan nyo, naambak ka na ng snow doon na side. Di ba, doon siya, yung natin. Dito din. Ngayon, di ba, nag-snow kagabi. Buti na lang, hindi na slippery dito kasi nilagyan natin ng salt dito, guys, kasi, di ba? Nilagyan ng salt, yan, yung Strauss salt, ang tawag noon, Strauss salts. So, ayan. Yung salt po pala, guys, yung maglagay tayo ng salt, yung in-explain ko sa other vlog ko, it's, po siya guys, it's, hindi siya pwede for everyone. For example, private ka, so, for example lang example, yung bahay na yan, yung kapitbahay namin, si Gabi, wala na siya dyan. Private yan, private house. May tao, may private house siya. Tapos maglagay ka ng salt, hindi ka pwede maka-fines ka, makamulta, kasi po, private ka man. Kasi bawal talaga yung salt kasi for environment kasi bawal siya maglagay doon sa So pero kung meron kang hotel, may business ka, for example sa amin may hotel, so pwede kami maglagay ng salt kasi yun is hindi kami makamulta. Makamulta lang siya kapag private, like may saring bahay. Malaman yan, ang multa talaga is real. Ganun siya. Po dito nilagyan to ng salt ng sasakyan, yung winter dins, yung nilinis ng snow, maglagay siya ng salt kasi po yun talaga, hindi siyang bawal kasi for for safety man to sa daan.
President Egbert ba? Oh, do you want my help? Was machst du hier? Guck mal. Du machst Schnee schieben und dann guck mal, noch mal Schnee. Ja, dann machen wir das doch. Ja, mach das morgen. Jetzt schicken wir nach Hause nächste Woche. Brauchen ja nicht kommen. Oder? Hast du recht. Und das werde ich schon geguckt. Oh, vielleicht Oliver hat die Sandala benutzt. Und dann Oh. jetzt richtige. Oh. Grabe yung snow. So I will get my... Aber hast du schon gefrühstückt? Hast du schon heute gefrühstückt? Nee. Das ist etwas gegessen. Musst du essen. Das ist auch noch. Ich nie. Ja, du ja an. So, punta tayo sa sakyan. Kasi kukunin natin yung mga damit natin. Ay, may damit na pala ako dyan. Yung nakahanger. Mamaya na lang yun. Wow! It's... Was auf dem Boden, wenn da rumläuft. Yeah, prepare na pala to. It's prepared. Sabi ni Dad Uwe kasi, Oliver, yung mga gamit mo, nag-ano pa ako ng Colgate ko. Kasi sa bakasyon kasi yan, hindi pa nagamit. Akala ko kasi yung toothpaste ko maubos na. Kaya bumili ko ng isa. Nung nag-ano sila kasi for ano ba? Kasi for example, maubusan, at least meron tayong extra agad, di ba? So, sabi niya kasi, Oliver, na nilagay ko na yung iba mong gamit sa ano mo. Ito, hindi ko pa ito nagamit to. Itong puting-put ito. Sabi niya, kunin mo lang yun. Ito yung jacket ko. Oh, ito yung hinahanap ko na jacket ba? Kasi gusto ko to na jacket kagis pang bahay. Kasi maluwag siya sa akin. Tapos hindi ako parang iniipit. Itong jacket. Dalawa ang jacket ko nito guys. Dalawa to. Ito na jacket na to ay binigay ni Ate Yoli. Same ko. Ayan, is Oliver. Ate Yoli, if you're watching. Hi, kumusta kayo dyan? So, bigay niya to. Tapos, meron pa ako isang jacket yung old talaga na ganito din. Same color talaga. Same talaga. Tapos nakita yun ng ate ko guys na ano siya, na nag-video ko kami na Leslie na ganito yung suot ko palagi. Sabi niya gusto yung hingiin kaya binigay ko na lang yun sa kanya. Ano siya pang ano talaga pang Germany kasi makapal-kapal. So kukunin natin to, lagay dalhin sa bahay. Yun kukunin ko ito mga gamit na to. Tapos after nito, dadalhin ko si Andy sa bundok. Mag-vlog pala kami ni Andy ngayon sa bundok. Oh, maraming snow. Guys, tapos na po kami doon sa paghakot ng mga gamit namin. So ngayon, it's the right time na ilakad ko muna sa Andy. And then after ko ilakad sa Andy, kakain tayo. Kasi hindi pa ako nag-breakfast at saka lunch. Anong oras dito ngayon is alas 12. Mga parents ko ay nag-breakfast na sila kasi po late akong gumising kanina, sabi ni Dad Uwe, oh, Oliver, hindi ka namin ginising kasi I let you to sleep. To sleep? Oh, sabi niya. Hindi namin ginising kasi gusto namin matulog hanggang mahaba kasi wala pa naman kaming work. Nang mahaba kasi nga wala namang gagawin. So ngayon, natapos na yung paghakot namin. So, sila nag-breakfast kayo na ako wala. Kakain ako after namin ni Andy. So, ilakad ko muna to kasi naghihintay talaga siya. Are you ready for me? Oh, mga snow. Oh, ito maliit na snow ba? Oh, naapakan. Lata talaga na may tao na sa bahay kasi may mga snow na maliit-liit. Bate, come here. Here. Also. Here. Hello. You know, everything is white. Everything is white. Hello. Ayoko dyan maglakad. Dito tayo sa baba. Nahina lang po din. Tingnan niyo, oh. Diba? White lahat. Here. Grabe, makapal talaga ang snow guys. Oh. Kasi yung inapakan natin, hindi na po siya lupa. Hindi na lupa kung hindi snow. Ito, oh. Tingnan niyo, oh. Tingnan niyo, wow.
I really love snow pa rin ka guys. Ay may mga bata doon naglalaro oh. Naglalaro sila. Guys, alam nyo po sa kasalukuyan ngayon nag-snow pa rin. I mean, pumapatak pa rin ang snow. Andi nga naman ka. Andi nga no ka. Ba't ba? Gigutom na ba ako ha? Ginutong ba ako? Gutom ba ako? Na! Ase roon. Alam nyo ka guys, kahit may snow diba? Kapalan ng snow, pero meron pa rin dito mga usa. Mga deer. Dito sila. Kasi ito mga deer kasi, makasurvive kasi yan sila sa malamig. Malamig, mainit. Sila yung mga wild animal sila na makasurvive. Hindi ka maya. Yan sila. Maghanap tayo ng reindeer daw ding. Hanap tayo. Wala man. Ito, makasurvive ito sila guys ay. Kahapon dito nalakad kami, nakakita kami. Di ko na alam kung saan sila matutulog. Saan sila di ko alam, I don't know. Siguro kapag i-aralin natin, malaman natin. Hindi ba natin inaral? Pero, bitaw ay, makasurvive sila. Amazing, no? Well, tingnan niya po doon. Yan na po yung Landstraße. Yan yung daanan ng mga sasakyan sa baba. Sa baba yan, di ba? May sakyan. So dito kami nandi sa gitna talaga ng kagubatan. Ito, sa gitna to. O, di ba? Mag-stop siya. Guys, dito na po kami ngayon sa gitna talaga ng bundok. Normally po, may mga bata po dyan naglalaro ng Skifahren or yung padidit sila dyan. Ngayon wala ko nakita. Wala mga bata. Kami lang na andi dito. Kami lang andi. Oh, grabe ka. Strong. Ah, diba? Let's keep it. Here. Ayan, iniwan ko na. Iniwan ako na andi. Di ko alam kung saan andi. Andi! Shhh! Nauna na si Andy. Hindi ko na-control ba? Hindi ko na-control kaya naiwan na. Ano ko siya? Atay sa Andy. Sabi ko na stop. Nag-stop talaga siya oh. Ayan siya oh. 9. Kauwi na po kami sa bahay. Sabi ko kay Andy ba na I'm fresh, very fresh. Katapos lang po maligo. Pero hindi ako nakapag-shave. Nakalimutan ko po yun sa Andy, oh. Kalimutan ko na mag-shave pala. Kailangan ko pala mag-shave, no? So ngayon, while naliligo ko kanina guys. Ay, naku, sasabi ko talaga sa batang to. While naliligo ko kanina, nagluto ako ng aking ulam at kakainin. Kasi po hindi pa ako kumakain. Sila at kumakain na po mga parents ko. But si Oliver is not. Parang milagro, no? Nas Oliver ulahi. Nagpa-ulahi og kaon. Kaya ito yung regalo ng aking parents nung taon nito. Pasko, so gamitin na po natin ito. Oh, nagluto ko ng hetzog. Ayan. Baliktad ko lang siya kasi yung harapan ay luto na siya, but ibaliktad ko lang siya at ito din. Ito yung air fryer natin guys. Halata na ginagamit ang air fryer kasi po ang kulay. So ibaliktad lang natin tong chicken wings din ito kasi yung sa harapan niya ay very sarap na tingnan pero ang likod nito ay hindi pa luto. Kaya baliktarin lang po natin. Nilagyan po natin to ng, kinakita nyo po yung papel. Ayun, ito. Kasi po, pag malinisan to, mabilis lang siyang linisan, di ba? Para, talsik na dito yung mga dito, talsik na siya. Kaya mabilis lang siyang kunin. Para yung metal talaga, hindi siya diretso sa metal. Di ba? Sabi nyo na hindi dapat palagi magluto sa metal, but this one, to siya, gumi or rubber. Tapos ito, nilagyan pa namin ito kasi pag linisan namin to, palagi na itong nilinisan. Every time na magluto kami dito. Para, kunin na lang siya agad-agad. Mabilis lang. So, let's lagyan natin sa 10. Luto na po ating rice. Ayan.
So what are you waiting? What are you waiting for? You know what is it? Yeah. Don't listen to them, cause what do they know? Char. So, wow! Ay, nako. So, let's give him a snack. Are you gutom? Set. I told you, set. So, Donkey Ollie. Donkey Ollie! You give me snacks. Okay? Toilet pa kami dito. Yan, yung bread. Yung parents ko, hindi halata na fan nila si Aba. Diba? Si Aba. Kasi yung mga picture ni Aba, yan. Sticker to. Nilagay na dito. Ito yung binili na sticker na pumunta sila sa London. Kasi po sa London, meron doong Aba museum. Tapos, anong tawag nito kagad? So yung parang totoo talaga ba na andun sila Aba, nag-concert, kumakanta. Pero bibili ka ng ticket. May ticket yun. Anong tawag nun? Oy, yung electric siya na ginawa, but it looks, sila talaga yung pumupunta doon at nagkumakatar. Pero bata pang itsura na doon. So hindi halata na. Fan. And I love ABBA music. Yung ABBA music, the Carpenters music, wow. Wow lang. Yung mga favorite natin kasi maganda yung pag matutulog at saka yung kanta na Holy Forever by Bethel Music. Yes. Yung mga favorite natin. So, yan, nakalagay na talaga sila pero sayang kasi naghiwalay sila nung nagkaanak na, pero naghiwalay sila, mga partner, pero friends pa rin sila. Hiwalay lang sa asawa, pero friends pa rin sila kasi po kailangan sa banda, di ba? So, ito yun i-flex mo natin tong mga nilagay ni Dad Ove dito. Yung lahat ng mga dyan, napuntahan na po niya. Yung Copenhagen, napuntahan namin yan. Sumama ko dyan. Yung binigay ko sa kanila yung Davao. Di ba yun? Wala yung Davao na yan. Itong Fiesta Filipinas. Ayan. Yung kung ano po nakalagay dito, ng mga yan, napuntahan na po natin ng mga parents. Yung Hurghada. Yung ako nakapunta doon, binigay ko ito sa kanila. Ayan. Sa Trier. Ayan. Koenigsee. Wow, I love Koenigsee. Pangalawang beses na ako nakapunta dito. Holland, it means Netherlands. Frankfurt, Norway. Ayun, pumunta kami ng Norway. Heidelberg. Zolt. Oh, pumunta kami dyan. Ang ganda-ganda dyan. Magandang island to. Ayan, pumunta kami ng Denmark. Nung New York, hindi ako nakapunta. Pero mga parents ko nakapunta na New York. Pero ano pa yung mga kabataan pa nila? Ano pa ba dito? Nasa ibaba pa. Meron din akong ganito guys. Pero nasa kwarto ko naman. Yung Amsterdam. O, diba? The best. Amsterdam. Oh, Badlaas pa. Oh. Dito yung sa atin. Pumunta ako ng Egypt. Baliktad. Bakit baliktad to? Dapat ganito siya. Praha. Hamburg. Ano pa dito? Bremen. Kimsey. Nakapunta na ako ng Kimsey. Sila mga parents ko palagi dyan sa Kimsey. Bakit nahuhulog to? Ano nangyari ito? Zandvoort. Ano siya? Island to. Beach sa the Netherlands. Zandvoort. Yeah. Yung Maldives. Yung pumunta yung mga parents ko doon. Last 2 years ago, yeah. Tapos pumunta ulit sila. May gusto na puntahan ulit na guys. Ibang lugar naman. Ito, Prague. Sweden. Pumunta kami sa... Alam niyo, kapag papiliin ako sa yung Norway, Sweden, Denmark, kasi yan sila, diba? Sila yung... At Finland, diba? Apat yan sila na Scandinavian. Ang gustong-gusto ko po ay ang Norway. But Norway is very expensive. Mahal doon. Sa Norway, wala ding masyadong nagsisigarilyo doon. Nagsigarilyo kasi ang sigarilyo ang pinakamahal. Ang mahal ng sigarilyo lalo doon kaya wala masyadong bumili at walang nagsisigarilyo. Yun ang ginawa ng kanilang city or yung government nila na pinamahal ang cigarette para walang magsigarilyo sa Norway. Okay. Norway, very lovely people. Super bait na mga tao guys. Friendly, masayahin. Kung masayahin ang Pilipino, mas masayahin ang Norway. Yes. Yes, grabe ang Norway. Tapos super linis, daming mga waterfalls, grabe lang. Tapos ito, napunta namin tong alam mo yung si Ariel sa Denmark, di ba yun siya? Yung Ariel, si Ariel ba yung sa Disney Princess na Serena, si Ariel. Ano title? Ay, kalimutan ko yung title. Di ba sa Denmark yun siya? Denmark yun siya na Kaya yun, meron na dun sa sea doon may ganito. Totoo talaga to guys, nakita namin to.
Kaya yun lang. Piniflex ko lang to ka guys. Wala lang. Gusto ko. Hindi to malagyan ng magnet kasi hindi to magnetic tong na side. Kaya tingnan nyo. Hindi siya magdikit oh. Hindi siya dikit, di ba? Hindi siya dumikit oh. Makuha agad. May magnet to, di ba? Pero hindi siya didikit. Dito lang talaga siya oh. Oh, di ba? Hi ka guys. Namula po yung mata ko. Pula po ba? At saka yung boses ko. Lumalaki ng eye bags natin. Grabe ka guys. Bumuhos talaga ang luha ko ka guys. And umiyak ako sa grace of God. Kasi po, grabe niya no. Ang galing niya sa buhay ko. Kasi ngayon po, nag-videoke kasi ako. Kaya nag-karaoke ako. Ayan dito. Karaoke ako. At tapos nagkanta ako ng mga Christian worship or Hillsong worship ka guys. And ano yun, grabe na, ano yung, alam mo yung mga lyrics niya, na ano talaga, naging emotional ako doon. Grabe kasi, yung kinanta ko po, yung title niya ay Grace by Laura Story. Yung Grace at saka Blessings, kanta niya yan. Dati, hindi pa ako nag-Germany. Palagi ko po yung pinapakinggan. Ang ganda kasi ng lyrics niya. And, ngayon kinanta ko siya ulit. For how many years? 8 years, 7 years. Kanta ko siya ulit ngayon talaga. Matagal ko na siyang hindi kinanta, but ngayon ulit. Grabe, while kinanta ko po siya, tumutuloy yung mga luha ko. Grabe, nag-video ako sa cellphone. Papakita ko po mamaya sa katapusan ng video nito para maniwala talaga kayo na hindi ako nag-entertain, hindi ako nagdaoy. Kasi po, di ba kapag matamaan ka talaga ng Panginoon, yung Holy Spirit niya nag-ano sa'yo, well, kung kinakanta mo yung kanta na yan, luluha ka na lang na biglaan na hindi mo pinapractice, hindi mo alam na, lumuha ko sa kanta na tiyo. Kasi grabe yung grace, blessings ng Panginoon sa akin na binibigay. Grabe na ano ko ba, well, kinanta ko po yun na, yung isa ko pang may nag-running siya, like, grabe yung ginawa na Panginoon sa buhay ko, no, dati, masabi ko nga minsan na, ito lang yung hiningi ko, pero grabe talaga, bigger pa pala ang binigay niya sa akin, diba? Kailangan lang po talaga natin na be patient. Be patient tayo sa ating mga pangarap, sa ating ginagawa, na minsan, feeling natin, ang tagal ko na itong pinapangarap, ang tagal ko itong hinihingi, pero bakit wala pa rin? Bakit hindi pa rin binibigay ng Panginoon sa akin? Kasi nga, it's not the right time, tsaka hindi ka pa ready. Kahit sabi mo pa na, I'm ready, I'm always ready, pero it's your own understanding lang po yun. Kailangan talaga na yung understanding ng Panginoon, ng siya lang talaga, kasi ibinigay yan sa'yo kasi ready ka na. Binigay yan sa'yo, tapos sabi mo, hindi ako ready nito, bakit binigay mo sa akin? Pero, binigay yan sa'yo kasi ready ka na. Hindi mo lang alam. Kasi, nag-ano ka lang sa your own understanding ba? Kung alam kung napakinggan nyo na ba yan? But kung hindi nyo po napakinggan, please, pakinggan nyo po. At kung hindi nyo alam yung lyrics, meron naman sa YouTube, diba? May lyrics yan. Alam mo, pangarap lang to na iba, pangarap ko lang to. Dati po ngayon, binuhos siya sa akin, binuhos na siya sa ating buhay. Yung blessings na pinapangarap ng iba, binigay niya sa'yo. Kaya dapat talaga maging grateful tayo at thankful. At alagaan din talaga natin mga blessings ng Panginoon na binibigay sa atin. Kasi nga, we're so blessed. Meron kasi akong story pa sa inyo ka guys na, diba, sa magkakapatid kasi namin, diba, ako lang yung naka-abroad, ako lang yung nag-ibang bansa. Tinatanong ng parents ko, Oliver, sa magkapatid mo, no, ikaw lang yung naka-abroad, diba, ikaw lang yung naka-ibang bansa, like, nakaalis sa Pilipinas ba, like, dito nagtrabaho. Sabi ko, opo, ako lang. Pero, yung isa ko kapatid, si Ellie J, nakabakasyon na siya sa Thailand, ano pa yung isa yung, kasi may cousin, kasi kami na paborito siya. Hindi ako sana may paborito. So, siya yung dinadala. Kasi close din po talaga sila na. Pero kasi namin yun ha, pero sila kasi ang close kasi sa Butuan before, sila doon, close sila kasi doon sila katira dati. Kasi di ba nung nagkahiwalay yung mga parents ko, nagwatak-watak kami. Nagwatak-watak kami, so yung ibang kapatid nasa Butuan, dinala ng mama ko, kami naman nasa amin lang, sa North Cotabato, doon lang sa papa ko. So, bless kayo ka guys na kumpleto yung family niyo, di ba? Lumaki kayo na kumpleto yung family ninyo na
At lumaki kayo hanggang nangarap kayo hanggang nakapagtapos ng college na nanirahan kayo sa isang bubong, isang bahay kasama yung mga parents niyo na sila yung nagpapakain sa inyo, nagbabayad ng tuition fee ninyo na hindi nyo na kailangan magtrabaho para lang talaga makapag-aral. So, blessed kayo ngayon. So, ako kasi, naging ako, after elementary ko po, nakapag-graduate ako ng elementary ko. And after that, hindi ko alam kung makapag-high school ako, but thank God kasi po, naging working student ako. Working student ako sa cousin ko, kina Pastora Josino, doon ako nakatira sa kanila. So sila nagbabayad sa aking mga mga projects, sa mga nabibigay sa akin ng allowance. Scholar din po ako sa school. I don't know if I was bad or hindi kasi po hindi nila alam ng cousin ko na working student din po ako sa school. So working student ko sa kanila, doon ako umuuwi after school, doon ako natutulog. At saka sa eskwelahan naman namin sa high school, working student pa rin ako. I don't know if they know this, but hindi ko sinabi sa kanila kasi po, so naging working student ako sa school, so libre yung pag-aaral ko doon. Libre naman kasi working student ako sa cousin ko, diba? So sila yung nagbabayad, sila yung and everything. Pwede ko sinabi kasi po, instead, di ba, kunwari may bayad kami, may project kami, may bayad. Tapos mag first grading, may bayad yun, di ba? Second grading, may bayad. So, instead na ibayad ko yun sa school namin, inano ko na tinitipid. I mean, sinisave ko na lang. Kasi, di working study ako sa cousin ko, so, diretso na sa bulsa ko. Iniipon ko po yun. Kasi libre na ako sa school. Grabe ka, guys. High school, hanggang nag-graduate, working student ako, hanggang nag-college ako, working student pa rin. Dandyan sa Turil. Nag-second year lang po ako. Kasi after, di ba, alam nyo naman na, pumunta na ako dito. So, kayo guys, kayo mga young generation ngayon, super blessed nyo po at kumpleto kayo. Meron kayong sandigan, mayroong tao na puprotect sa'yo, nandyan yung pamilya nyo, kaya alagaan nyo yung parents nyo ngayon, mahalin nyo po sila, di ba? Dati, pangarap po talaga, like, oh God, ano kaya feeling, God, na merong complete family, like, lumaki kayo na magkapatid mo na isang bubong, isang tirahan kayo, matulog kayo sa isang bahay, never yan ang nangyari sa amin ka, guys. Mag-get together lang kami ng magkapatid ko pag New Year, yun. After yun mag-get together, alis na, uwian na sa bahay namin. Kasi nga po, like, hindi kami lumaki sa isang bubong. Kaya, bless nyo. Ngayon na, nakikinig kayo, please, mahalin nyo pa yung parents nyo kasi din ninyo alam na lumalaki kayo, yung parents nyo naman tumatanda din na hindi nyo po, inaakala nyo yung napapansin, but lumaki kayo, tumatanda yung mga parents nyo, and respect them. Kahit sabihin nyo ba na kinokontrol kayo, it's for your own good po talaga yan. Like, kung meron ba, di ba may mga gentle parenting, but ibang parenting na ginagawa ng parents, so kasi nga, hindi naman perfect ang ating parents. Paano kayo ginaguide? Ay, kasi yun yung nila na nakakabuti sa inyo. Wala mga parents na nagkukontrol sa inyo kasi ipamasama kayo. Wala ka guys. Yun yung palagi sinasabi din ng mga parents ko dito. Minsan, hindi ko po yun na nagets ba, na feeling ko kinukontrol ako ng mga lalo na sa over, kinukontrol ako, but hindi ko po yung nag-gets until naging until the years goes by. Pinoprotektahan lang pala ako ng parents ko, like kailangan yung cellphone nakakonect sa kanila. Alam mo yung yung i-track yung cellphone kasi daw baka mawala yung cellphone o ano mangyari sa akin, at least ma-track ako yung cellphone. Kasi kinukontrol niyo ba ako? And then nanood ako ng mga shows, nanood ako ng podcast. Because hindi ako kinokontrol ng parents ko. They protected me from evil kasi hindi natin alam mo anong mga dito sa ibang bansa, diba? Lalo na foreigner ako dito. So di natin alam kung anong gagawin nila sa atin. Kaya sabi ko, they don't control me, they love me. Kaya sabi ko, grabe Lord. Akala ko kasi kinukontrol na ako, pero ngayon, kaya nag-connect na yung cellphone namin, kinukonek ko sa kanila, and connect din sa akin yung maitatrack kung saan sila, saan ako. Sorry ha, naging ako ngayon. Kanina pa ako umiiyak, well, kumakanta ako, umiiyak ako kagad, panoorin po yung video ko in this last, kasi doon, maano nyo talaga na guys, ayan, alam nyo kanina, andito yung ko, iPad, para yung mga lyrics ng karaoke. Hoy, nahulog pa. Ay!
Mahulog pa, magsira pa yan. Binigay pa naman yan ni Belle sa akin. Yung Santa Claus, kukunin ko na yan kasi hindi na Pasko ha. Tingnan po yung orchids natin ka guys. Oh. Yung, alam yung last year, yung before kami nagbakasyon, ganito siya. Hanggang ngayon ganito pa rin kasi po hindi siya nainitan dito at super lamig. At dito po ito, hindi siya nag-bloom, 'di ba? Dito kasi nag-bloom siya before pa to. Hindi siya ininitan kasi yung heater, ayan, hindi siya naka-turn on yung heater natin. Yung umalis tayo kasi naka-off yung heater natin, 'di ba? So walang init na buga ba? Buga niya init, ngayon malamig, it's winter, it's snow. Yan mga snow diyan kasi pinapala namin. Oh, ayan diyan, 'di ba? Yan doon na yung snow natin, oh. Dumadami siya kapag talaga, no. Kaya ayun. Pero kasi umuwi na ako, bumalik na kami kaya mainitan na siya ng heater, may buga ng init. Kailangan niya ng orchids natin yan. Mamulaklak na yan. Just wait. Ito naman, akala ko masisira na tong gumamela na to. Sana mamulaklak itong gumamela to. Kasi I'm so talaga yung excited na ako kasi may bulaklak ulit ito. Di ba nagbakasyon kami, namatay siya, nalahos. Nalahos din to ka guys, like hindi to ganito kasigla. Ganito medyo bumalik nga siya sa dati, nasigla siya. Ito di ba nalahos, tingnan niyo, nahulog pa. Nalaw siya kasi po walang dito na-dry na-dry siya. Sayang, pero sige lang, baka ma-survive pa natin to, lalo na magpa-summer naman, mag-spring, so baka ma-survive natin to. Medyo natagal-tagalan yung chika-chika natin dito, and I don't know, and I know na gusto niyo na talaga makita ang mga view natin dito, hindi lang mukha ko, but dahil po may ko sa inyo dito, like nag-usap tayo, kaya yun. Napanood niyo yung view natin dito kagas yung kanina, di ba? Yung naglakad kami, at least napanood niyo yun. Sabi ko talaga, sino guys? Sino ba? So, padilim na po. So, ibig sabihin yan ay ilalakad ko ulit si Andy. Naglakad na kami kanina, di ba? So, ngayon, ilalakad ko naman ulit guys, kasi 2 times a day is to lakad with Andy. So, mag-ingat po kayong guys lahat ha, kasi dito sa Germany may snowstorm, o di ba? May storm kami, pero medyo social nga lang kasi snow. At sa Germany maraming mga paaralan, walang pasok kasi po sa super lakas ng snow at hindi na daan yung mga bata, kawawa naman. Kaya walang pasok ang school, at minsan nga yung ibang company nga sila parang like nag-online na lang sila yung ibang company kasi nga hindi makata-drive, at saka super severe ang snow talaga dito kasi hindi mo kakayanin. Diba sabi mo I love snow, yes, pero kasi minsan may snowstorm, kaya yung ibang company, yung city na wala man na mapasok, wala ding mga bus, yung train, palagi ding nagde-delay ang train. Grabe ang train dito kasi nagde-delay talaga. Oo. At ang bus, wala ang bus. At minsan nga, nag-delay talaga. Like, mag 1 or 2 hours ka maghihintay. Kasi nga po, super lakas ng snow. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. As long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. I am to serve you. I know I don't deserve you. That's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you be down? Each time I will fall short of your glory, far will forgiveness found when you answer my job. As long as you're seeking my face, walking the path, you are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning
really means the price that I could never pay was paid in kind. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you gave it to me.